Sa totoo lang, ngayon lang ako sasang-ayon sa ilang opisyal ng administrasyong ito, yan kay Defense Secretary Gilbert Chodoro at kay National Security Advisor Oban, dun sa sinabi nila na hindi kailangan ng peace talks dahil ang Pilipino naman ay peaceful. Ang nanggugulo talaga itong mga teroristang NPA na to. So hindi kailangan makipag-peace talk dito sa mga teroristang grupo na ito. Sa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Sir, good morning. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po, Boss Jay, Boss Admar. Opo. Sir, napag-uusapan o muling napag-uusapan ngayon yung usapang pangkapayapaan sa pagitan po ng gobyerno at ng grupo po itong CPP-NPA, NDF. Matapos nga yung naging matinding sagupaan o enkwentro ng militar dyan po sa Negros Occidental kung saan ay nasa halos 20 o higit o nasa 19 na mga kabataan o itong mga NPA o katao ang nasawi. Ano ho ba ang inyong pananaw hinggil nga dito? Sa totoo lang, ngayon lang ako sasang-ayon sa ilang opisyal ng administrasyong ito, yan kay Defense Secretary Gilbert Chodoro at kay National Security Advisor Oban, dun sa sinabi nila na hindi kailangan ng peace talks dahil ang Pilipino naman ay peaceful. Ang nanggugulo talaga itong mga teroristang NPA na to. So hindi kailangan makipag-peace talk dito sa mga teroristang grupo na ito. Opo. Pero may nagsasabi kung po pwede daw local peace talk. Yan, nasang-ayon ho ba kayo? Sinubukan na natin ng matagal yan eh. So, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, mula 89 guerrilla fronts, naging 7 na lang. So baka minsan successful yon, pero sa panahon na ito, dapat tama yung sinabi ng dalawang yon. Kung gusto nila ng kapayapaan, edi tumigil sila sa panggugulo. Kung gusto nila ng kapayapaan, tumigil sila sa pagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataang Pilipino papuntang teroristang NPA. Opo. Pero sa matagal na panahon na pagtalakay natin sa issue na yan, Chairman, alam natin na ginagamit ng teroristang grupong CPP-NPA, NDF ang peace talk para magpalakas ng kanilang puwersa. Tama ho ba? Yun talaga ginagawa nila tuwing may peace talks, lalo silang nagpapalakas. At tayo, gusto nga nating banatan tong mga ibang politiko na nagsasabi na imbestigahan daw itong nangyari sa Negros, dito daw sa sobrang ginagawa ng mga sundalo natin. Meron mga senador kasi na nagsalita ng ganyan eh. Sabi ko, itong mga senador na to nagpapa-interview ng nangangarap nga to dati maging presidente tsaka vice-presidente. Tapos ganyan ang sasabihin sa ating mga tropa ng gobyerno. Di lalo kayo nawalan ng suporta sa mga tropa ng gobyerno. Yung ginawa ng ating mga tropa ng gobyerno, tama lamang yon. Hindi naman talaga senior citizen ang nare-recruit ng mga NPA, puro kabataan. At hindi kayo magtataka na iba dyan, estudyante ng UP, estudyante ng PUP, member ng Kabataan Party List, katulad nga ng namatay nitong recent na ito, yang si RJ Ledesma ay congressman nominee ng Kabataan Party List. At yung si Alaysa Alano, UP student leader dito sa UP Diliman. So hindi dapat nagtataka na merong mga ganyan. Dapat kinokondena ng mga grupong yon ang ginawang recruitment ng NPA at kung bakit yung mga ganyang paaralan at ganyang grupo ay lagi na lamang merong napapatayan ng NPA. Opo. Pero sa ngayon ho ba, Chairman, batay po sa monitoring po ng inyong grupo, dumadami ho ba yung mga nare-recruit bilang bahagi nga ng pagpapalakas ng grupong ito? Marami ho ba, dumarami ho ba, nadadagdagan ho ba yung mga nare-recruit na mga kabataan, lalo na dito po sa mga universidad o mga paaralan na nabanggit po ninyo? Dumami yan uli kasi tumigil yung kumbaga nung panahon ni Pangulong Duterte, meron tayong whole of nation approach laban dito sa mga makakaliwang grupo, laban sa mga teroristang NPA at sa kanilang recruitment sa ating mga kabataan. So siyempre humina yan
At kapag humina yung ganong approach ng ating bansa, lalakas yung recruitment ng teroristang NPA. Kaya kung mapapansin ninyo, noong mga nakalipas na buwan at taon, merong mga nahuhuling NPA na papalaban dyan sa Mindoro, ngayon sa Negros, di ba? Meron pang mga foreigner, yung mga PhilAm, di ba? Gaano kalakas yun, pati yung mga nagrarally sa bayan USA, nandito na rin, napapatay at nahuhuli bilang teroristang NPA. Po. Sa tingin po ninyo, Chairman, ano yung pinaka-epektibong solusyon para matigil yung ganitong recruitment, yung gulo na nangyari tulad dyan sa Negros Occidental at sa marami pang mga lugar na kung saan po ay may balwarte pa ng mga NPA? Ang pinaka-epektibo dyan ay yung ginawa ng Duterte administration na mismo ang Pangulo ng Pilipinas ang bilang Commander-in-Chief ang nagko-call out dito sa recruitment na ito ng mga makakaliwang grupo. Hindi naman na kasi nila matatanggi. Madaming miyembro ng bayan muna napapatay bilang NPA. Maraming miyembro ng Gabriela napapatay bilang NPA. Maraming miyembro ng Kabataan Party List napapatay bilang NPA. Yung kinatawan ng ACT teachers ng mga makakaliwang guro na-convict pa bilang nagre-recruit at nagdadala ng kabataang Pilipino sa NPA area. So alam na natin na sila talaga, grupo talaga nila. So dati, ang ating Commander-in-Chief, Pangulong Rodrigo Duterte, siya mismo ang nagsasalita linggo-linggo laban sa mga grupong ito at syempre ang ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno, todo-todo sa kanilang operasyon. At tayo naman, dati National Youth Commission Chairman ng Pangulong Duterte, talagang tinututulan natin ang mga recruitment na ito sa mga paaralan dahil ang ating mga kabataan ay dapat pag-asa ng bayan. Hindi nagiging terorista ng bayan at ng bayan muna. Opo. Bago ko ipasa kay Partner Admar, Chairman, sa tingin po ninyo itong ginagawang operasyon ng militar laban po sa teroristang grupong NPA ay nagpapalapit lalo sa atin sa kapayapaan? At tama lamang yung ginagawa ng mga tropa ng gobyerno. Alam nyo, masabi ko sa inyo, ang ating mga tropa ng gobyerno, mga pulis at sundalo, talagang nagsasakripisyo lang yan sa buhay. Malayo sa pamilya, malayo sa anak, hindi nakakapunta sa mga activities ng kanilang mga pamilya, para lamang pumunta sa bundok, sa malalayong lugar, protektahan tayo. Kaya kapag ganyan na nangyayari, nananalo ang ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno laban sa teroristang NPA, dapat tayo matuwa, dapat parangalan ng ating bansa. Hindi dapat yung ginawa ng dalawang senador ng isang araw, kinusyon pa. Bakit wala daw namatay dito sa mga sundalo? Baka daw parang tinorture yung mga NPA o kung ano-anong inventong isip o katang isip. Mali yun. Dapat nga talagang tuwan-tuwa tayo, walang namatay sa ating mga tropa ng batang namatay, yung mga teroristang NPA. Opo, magandang umaga po, Ginoong Cardema, si Admar po ito. Ito pong usapin na ito, matagal na itong laban, sabi nga, mahigit 5 dekada na itong CPP, NPA, NDF na naghasik po ng lagim at talagang lubusan silang napuruhan sa nakalipas na administrasyon. Parang naghihingalo na ata, no? Kukunti na lang yung natitira sa kanya at nabanggit nga na during this administration medyo forma na naman sila at nakakapag ingay pero ginigiit pa rin na wala nang ganoon na kapangyarihan. Pero sa tingin niyo po ba yung mga ganitong mga statement mula sa mga opisyal ng ating gobyerno, mga hinalal ng taong bayan ay parang nililegitimize pa nila itong CPP, NPA, NDF at hindi pa pinaniniwalaan itong mga kasundaluhan doon sa legitimacy naman ng operation po kasi parang kumbaga dapat nga suportahan itong matagal nang dapat na natapos pero doon pa rin umaanib pa rin sila dahil ba takot sila sa maaari kasi alam naman natin yung mga propagandang kayang gawin po ng CPP, NPA, NDF. Yan, tama kayo dyan. Alam niyo, nagulat nga ako dito sa statement ng isang senador. Ang balita pa naman, gusto tumakbong presidente ng Pilipinas, gusto maging commander-in-chief ng tropa ng gobyerno.
Tapos ang statement mo, questionin mo yung operasyon ng mga tropa ng gobyerno, kung bakit napatay yung mga teroristang NPA, tatanungin mo pa kung NPA ba yon. Kumbaga, bobo ka ba? Alam naman natin lahat sa Pilipinas na NPA yung mga yon. Yung congressman nominee ng Kabataan Party List, may hawak na armas at mga bala nung napatay sa may ilog. Tapos ganun rin yung UP student leader na University Student Councilor ng UP Diliman. So kung ikaw gusto mong tumakbo bilang senador, bilang presidente ng Pilipinas, mag-research naman ng konti, hindi yung ang bobo ng statement na naghahanap ng hustisya para sa namatay na NPA. Mas maraming kailangang hustisya para sa mga mas maraming mababait na Pilipino na pinatay ng teroristang NPA. Maraming mga pulis at sundalo na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa bansang ito laban dyan sa NPA na yan. Kaya dapat hindi kine-question itong mga tropa ng gobyerno dyan sa mga operasyon laban sa teroristang NPA. At kung ikaw gusto mo maging senador, gusto mo maging presidente, commander-in-chief, dapat tulungan mo pa ang ating mga tropa ng gobyerno kung paano wakasan itong mga teroristang NPA na ito. Opo. Sir, Chairman, siguro yung huling mensahe, paalala muli sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na itong mga magulang na kanilang mga anak nasa mga universidad, paano ba na bantayan na dapat hindi ma-recruit nitong grupo ito? Sa ating mga kababayang Pilipino, dapat talaga tayo ay maging mapagmatsyag dito sa recruitment ng teroristang NPA. Ang masabi ko sa inyo, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naglunsad siya ng whole of nation approach. Kaya lahat ng ating mga kasamahan, kahit ang media, kahit ang SMNI, talagang na-feature yung kung paano ginagawa tong recruitment na ito. At nung panahon ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, tayo ay kinausap niya bilang National Youth Commission Chairman na pagtulungan labanan ng recruitment ng teroristang NPA sa kanyang hanay, sa paaralan at sa mga out-of-school youth. At nakita ninyo, successful yung ganong ginagawa ng Vice President Duterte at ng Pangulong Duterte dahil meron silang political will labanan ng mga teroristang NPA na ito. At dahil dyan, kailangan talaga natin suportahan ang mga ganitong klaseng tao na handang mag-alay ng panahon at effort para ang inyong mga anak, apo at kabataang Pilipino ay hindi ma-recruit ng NPA at sila ay mapariwara. Dahil ang mga kabataang Pilipino ay dapat malapit sa pamilya, malapit sa komunidad at malapit sa bansa para sila itunay na maging pag-asa ng ating bayan. Alright. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po, Boss Jade, Boss Admar at sa ating Pastor Kibuloy po. Maraming salamat po. Ayun po mga kababayan, si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List ang ating nakasama, nakausap, napakinggan. Kaugnay nga po dito sa usapin tungkol sa peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Nagpahayag na po yung gobyerno na hindi po mangyayari po itong panawagang yan, walang peace talk na mangyayari.